Okay, pag-usapan naman natin to, yung mga argument ng mga DDS, ng mga LOTSA, itong flood control. Okay, basahin natin to. Bulacan Ghost Project originated from NEP, not Congress lawmaker. Etong issue na ito ang ginagamit ngayon ng mga DDS, no? May mga mali lang. May mali sa tema ng pang-call out na parang ang tema nila ay gusto nilang isisi sa presidente, which is involved naman talaga ang presidente. At pwedeng paghanapan nila ang presidente kung nasa na yung mga flood control. Bakit? Kasi ang presidente po ang pumirma o nag-apurba ng flood control project. Pero ang tatandaan nyo, hindi ito pwedeng isisi sa presidente. Kaya marapat lang na talagang bisitahin ng presidente itong mga proyekto na ito sa kadahilan ng ito ay inaprubahan niya at binadgetan ng pera ng taong bayan. Pero ang lumalabas, parang ang sinisisi nila ay ang presidente. Ganito lang yan ha. Kung anong distrito man, yung flood control na yan, dun sa congressman nyo po isisi yan, hindi po sa presidente na siya lang po ang nag-apurba. Itong Bulacan po, isang example. Alam ko po yung lugar na yan. At maraming area dyan sa Bulacan ang talagang bumabaha. Isa na po ang Marilao, Bulacan sa may likod ng SM. Noon, hanggang ngayon ay bumabaha po dyan at hindi po pinapaayos yung flood control dyan. Umaapaw siya, nalulubog ang sementeryo. Yung mga mamamayan dyan ay hindi na po makapunta sa kabayanan. Nandun na lang po sila sa kanilang kabahayan kasi hindi na nga sila makalabas kasi nilulubog yung area na yan. So ngayon, bakit ba nagkakaroon ng ganiyang issue ng korupsyon at kung paano ba nakakapag-corrupt ang isang congressman o isang kongresista sa kadahilan ng overprice lahat ng mga project nito. Kakuntsaba ang mga kontraktor. Yung nangyari sa Bulacan ay hindi naman po basta masasabi nating korupsyon. May kukonsidera nating nakaw kasi nawawala yung project talaga. Hindi overpriced, as in wala. Ninakaw. Kaya napakaganda po nung ginawa ni PBBM na binibisita niya lahat ng mga infrastructure pagdating sa flood control. At dapat ito ay may managot at may paimbestigahan. Pero ang isaksak nyo lang dyan sa kokote nyo mga DDS, hindi ito pwedeng isisi sa presidente. Doon nyo ito isisi kung sino may hawak doon sa distrito kung saan nakatayo yung infrastructure ng flood control. Inaprubahan lang yan ng presidente. At pag yan ay inaprubahan ng presidente, wala na po siya diyang alam. Hindi naman po siya nagpapagawa niyan at hindi naman siya nagawa noon. Ngayon, pwede po tayo makapag-communicate sa presidente na bisitahin yung mga infrastructure na yon. So, na kanino ang problema? Nasa congressman at nasa senador. Kaya wag si PBB ang masisihin nyo para naman kayo mga suma dyan. Sa bagay, hindi niyo abot yun kasi nga, mas malaki pa yung inyong kulangot kaysa sa utak. So, yung keep safe and God bless.